namumuhay sa taong 2040. 2 dekada na ang nakakalipas na maganap ang isang malaking trahedya sa mundo at sa Pilipinas. Pinalod ng kadiliman ng pandemya ang buong mundo. Isa sa mga biktima nito ay ang aking mga magulang na sa aking paglaki na ibahagi nila ang kanilang kalulus-lulos na karanasan sa bansa. Kaya halika, samahan mo ako. Balikan natin ang taong 2020 na nagpahirap sa mga Pilipino. Luzon, Visayas at Mindanao. May 5,000 na ang mga pamilyang pinisitas sa pagtutok at pagduga ng abo, puso at laman ng butang lahat. Bagyong Ulysses, ito bagyong Rolly, ay tira sa bagyong sa buong mundo ngayong taon. Ito ang coronavirus. Totally 300 plus deaths so far. With a disturbing milestone in this coronavirus pandemic, the death toll in this country surpassing 20,000. 2,000 lives lost in the last 24 hours. America's deadliest day yet. 783 deaths in New York alone. This latest surge pushing the U.S. total beyond hard-hit Italy after already overtaking Spain. Now the deadliest nation for COVID-19 fatalities. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. In my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll return. My life I'm waiting for, I've been waiting for the people to say that we don't want to fight no more. There'll be no more, and our children will play. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Be the champion, take the field there, unify us. Inago ng pandemya ang pamamaraan, walang harakang klase, kundi online. Modular ang mga leksyon, hindi kaya sa radyo at telebisyon ang turuan. Ma'am, pasensya na po kayo. Hindi po ako makakapasok sa online class natin. Wala po kasi kaming internet sa bahay. Sa totoo lang, wala rin po kaming bahay. Nangungupahan lang po kami. Noong nag-lockdown po kasi, nawalan kami ng pambayad. Pero hindi po sila makaintindi. Wala rin po akong cellphone, ma'am. Ang meron lang po ako
ay yung mga librong pinauwi nyo sa amin. Nasa anong painan na po kayo? Ma'am, sasagutan ko na lang po lahat para lang sigurado ako na hindi makuhuli. Hindi na po magre-resist kasi wala rin namang pambili. Ako si Macoy de la Cruz, 18 taong gulang, isang sungjinis sa sobrang depresyon, hindi ko kinaya sa proseso. Dahil sa medyo naging matapos-tapos, sariling buhay ko na pagpinagas. Siya ng pamilya na mag-inang malapit ang binaril ng kapitbahay nilang pulis. Kapag namatay ka na mahirap, pero mas kasalanan siguro kapag kaya mo naman pero hindi mo pa rin piniling tumulong sa mga mahihirap. Mas mahirap mamatay ng dilat kaysa pipit. At sa iyong lumalaban hanggang ngayon, salamat dahil hindi ka sumuko. Hindi man alam ng iba yung mga sarili mong pagsubok. Nakikita naman ng Diyos ang iyong puso. Ikaw, alalahanin mo na hindi ka lang basta lumalaban. Nagtatanim ka rin ngayon ng kwento ng katapangan na bukas pwedeng anihin ng kabataan Pilipinas. Kaya natin to. Pilipino tayo. Hey!